Hello, water signs. Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person na mga water signs? Ikaw na bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw kasi connected ka sa kanya. Ito yung unang message. Huwag kang magalit sa akin. Teka lang, ilang cards na ba ito? Ay hindi pa. Sumobre. 4 na cards pa yung kailangan natin. Mukhang nagalit ka sa person. Ay ayan. Isa lang kukunin ko. Loving you is not easy. Lahat naman yan nangyayari sa atin eh. Wala talagang relasyon na madali. Kailangan paglabanan yung mga hadlang ng magkasama. Reconciliation. Mukhang white flag na yung person mo, gusto niya ng kapayapaan. Mukhang sobrang mahal ka ng person na ito. Takot akong mawala ka pero hindi kita pag-aari. Naiba ba yung reading natin or nagpapatuloy pa din? Kayo na lang bahalang tumukoy. Bawal to eh. Ako talagang nagdesisyon ano. Isang card, ayan. Crush kita. Hindi kaya ito yung dahilan kaya ang ilan sa inyo nagalit ka dun sa person? Alam na nga niya na meron kang karelasyon, hindi tama, pero hindi niya mapigilan yung feelings niya sa iyo. Ang next naman ay ano ang gustong clarity ng person mo sa buhay or relasyon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Intuition. Mukhang mas nananaig kung ano yung naiisip ng person mo. Kumbaga sinusunod niya yung kutob niya para magkaroon ng clarity sa situation. Change. Gusto ng person mo ng pagbabago sa buhay o relasyon. Isang card na lang yung kailangan natin. Ayan, peace. Gusto niya ng katahimikan or kapayapaan sa buhay niya o relasyon. Ngayon guys, alamin natin kung ano ibig sabihin ng 3 cards na ito. Unahin muna natin itong intuition. At saka kukuha ko ng konting cards sa tarot cards para i-reverse. Four of Cups, Seven of Cups, at the Hermit. Sa mga cards na ito, pinapakita na ang ilan sa inyo wala kang interes sa iba't ibang oportunidad or bagay na dumarating sa buhay mo. Na kahit pinapakitaan ka or binibigyan ng oportunidad ng universe. Nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo mas pinipili mo yung maging mapag-isa. At saka sa totoo lang, yung ibinibigay na choices or oportunidad ng universe sa'yo ay yung mga bagay na kailangan mo sa buhay. Kaya lang hindi mo to napapansin. Ang advice ng mga cards ay harapin mo kung ano yung kinakatakutan mo. At saka, harapin mo din yung mga totoong kailangan at importante sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career, hindi ka happy at saka marami kang pinagsisisihan sa mga choices mo. Pero base na rin sa mga cards, maraming option na ibinibigay sa iyo ang universe.
Kaya lang nahihirapan ka makapili sa kung ano yung importante sa buhay mo. Kaya ang ilan sa inyo, mas gusto mong maging mapag-isa at saka ito yung nagiging paraan para magkaroon ka ng plano sa mga priorities mo. Lalo na kung patungkol sa career or business. Sa mga single, maraming potential person ang nagkaka-interes sa'yo. Yung gusto kang makilala. Ang ilang single naman, nakadalawang cards ka na bumabalik yung happy memories ng nakaraan. Pero soon, i-welcome mo din yung mga bagong oportunidad na darating sa'yo, lalo na sa love. Itong change naman ang hanapin natin na card. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Dalawang cards na nagsasabi niyan. At ang advice ng mga cards ay magkaroon ng honest na conversation. Yung, syempre, merong kapayapaan para maintindihan nyo talaga kung ano yung nararapat sa relasyon. Page of Pentacles in reverse, the Magician, at Knight of Swords. Kailangan nga talaga ng pagbabago kasi ang ilan sa inyo, yung bang kulang yung kaalaman mo patungkol sa pagbabudget. Kailangan mo din mag-isip kung paano mo madadagdagan yung kita na meron ka para mag-improve yung financial situation mo. Lalo na't malaki yung potential mo para sa pagbabago at saka kaunlaran. Ang advice ng mga cards ay maging determinado at saka maging confident para malalagpasan mo yung mga challenges na dumarating sa buhay mo. Kasi meron namang success dito sa mga cards mo. Dalawa pa nga. Pero kailangan ng pag-aksyon. Sa financial, merong person na magiging asensado. Pero dahil sa kakulangan sa kaalaman at saka pag-aksyon, mababaliwala kung ano man yung financial na nakamit mo. Meron kasing good news, kumbaga may mga unexpected na financial na darating. Kasaganaan ito guys sa financial. Positive cards kasi yung mga kasunod. Kaya maging wise sa mga decision patungkol sa financial. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards para mag-work ang relationship, matuto kang makinig at saka maging mature sa bawat sitwasyon na kakaharapin. Kahit na first time mo na magkaroon ng karelasyon, lahat naman yan unti-unti mong matututunan. Mabigo ka man or may happy ending. At saka para sa ilang single, may mga chance sa iyo patungkol sa love. Kung nagkaroon ka man ng kabiguan, hindi naman palaging ganon. Huwag mong hayaan na yung failure ang magpahinto sa mga pangarap mo, relationship man ito or personal na buhay. Itong peace na card naman ang alamin natin. I-add ko lang para sa mga single na kailangan ng patience. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, alam na alam mo kung ano yung weakness ng person mo. Halimbawa, hindi siya marunong tumupad sa pangako, kailangan maging aware ka na. Yung pagkakaiba nyo ng person mo, yun yung magiging issue ng ilan sa inyo sa relationship. At saka ipinapakita rin na ikaw yung may control sa relationship nyo ng person mo, kaya nagpapatuloy ito. At saka kahit tama yung katwiran mo, yan yung magiging isa rin sa dahilan ng misunderstanding. The Moon, the Hangman in reverse, at the Emperor. Binibigyan ka ng payo ng mga cards na isa sa inyo ng person mo yung nabubuhay sa ilusyon. Kasi merong mga sitwasyon na parang nakikitaan mo na walang progress o kaya yung nahihirapan kang makontrol.
At ang advice ng mga cards, kung nakukutuban mo na hindi talaga maganda yung situation, kailangan mo tong i-let go. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi niyan. At saka, isa sa inyo ng person mo, yung kailangan magdesisyon. At saka, ang pinag-uusapan dito ay kung paano magkakaroon ng improvement ang buhay or ang relasyon. Sa health, dalawang cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo ay stress ka na at saka nagiging balisa. Mas bigyan mo ng priority yung kalusugan mo. At saka kapag kinondisyon mo yung sarili mo, magkakaroon din naman ng recovery at saka maibabalik yung dati mong lakas. Sa mga single, kung may potential person na nagpapakita ng interes sa'yo, makinig ka sa kutob mo kung nakaramdam ka ng hindi siya dapat pagkatiwalaan. May posibilidad kasi na maulit yung nangyari sa'yo sa nakaraan, kaya kilalanin mong maigi yung person na gustong maging parte ng buhay mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, kung nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo, alamin mo kung paano ito mapipigil. Ang ilan sa inyo tatapusin mo yung relationship nyo ng person mo kasi nakakasakal. Yung bang yung person mo lang yung nasusunod, hindi napapakinggan yung opinion mo. Ang ilan sa inyo kahit may problem ang relasyon, itutuloy mo pa rin ito kasi ang tingin mo hindi ka na makakahanap muli ng bagong karelasyon. Andun yung takot. At ang advice ng mga cards, ang ilan sa inyo, mariresolbahan naman yung problema. Kailangan lang ng honest at open na komunikasyon. Itong bottom of the deck na strength, ibig sabihin marami kang challenges na kinakaharap na kailangan lakasan mo yung loob mo na kahit na nakakasakal yung situation. At saka binibigyan ka rin ng advice na i-let go yung takot kung ano yung magiging outcome ng buhay mo. Ituloy ko na guys. Kailangan bigyan mo ng importansya yung kaalaman mo, lalo na sa pagkakaroon ng desisyon. Kapag nagkaroon na ng plano or desisyon, huwag kang matakot, magtiwala ka sa sarili mo at sa Diyos. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 3. Your guides are with you, offering love and wisdom. 9. You are ready to let go of things that no longer serve you. Embrace the future. Aba, lahat 3. 333. New life, abundance, and spiritual awakening.